Isang magandang araw ng Miyerkules sa lahat po ng ating mga kabarangay ngayong pong Setyembre 22, 2021 at muli pong sumasa inyong mga tahanan sa lahat po ng aking mga kabarangay. Ito po ang programang Aksyon Barangay at ako po ang inyo po makakasama, ang inyong kabarangay, si Ka Adrian Rosales. Yan, kumusta na po sa lahat ng ating mga kabayan? At muli po, tayo po naririto upang muli pong itanghalang isa na namang palatuntunan o isang bahagi ng ating palatuntunan na Aksyon Barangay. At sa lahat po ng ating mga kababayan, muli niyo po akong samahan sa ating pong programa sa loob ng isang oras dito lamang sa Marinduque News Network. At napanood din po tayo sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at Bugpog. At sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Regular na papanood po tayo dito sa Marinduque News Network, dito sa ating Facebook page at ganoon din sa ating YouTube. Ayan, at sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating lalawigan, sa lahat ng aking mga kabarangay, sa iba't ibang barangay, dito po sa mahigit 200 barangay sa lalawigan ng Marinduque, sa mga bayan ng Buwak, bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at Gasan. Isang malusog, masigla at masayang araw sa bawat isa sa atin. Maging sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, sa ating mga kababayan sa Metro Manila, sa NCR Plus, maging sa bahagi po ng Batangas sa Quezon Province, dyan sa bahagi po ng Bicol Region, maray na adlaw sa Indong Gabos, sa mga Bicolano, at maayong adlaw o maayong araw sa lahat ng ating mga kababayang Bisaya, sa Visayas at sa Mindanao. Ayan, sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ayan, at sabi nga po ay sa magkabilang mundo o bahagi ng mundo. Ayan, sa mga kababayan natin sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa bahagi din po ng Europa, sa gitnang silangan, maging sa lahat ng ating mga kababayan sa bahagi po ng Southeast Asia, sa Japan, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa bahagi po ng Singapore, South Korea, sa Cambodia, Indonesia at Malaysia at sa mga hindi ko po nabanggit. Yan eh. Kumusta na po kayo? At muli, tayo po yung magkakwentuhan, magkaerguhan, magkabalitaan. At kung meron po kayong mga suhestyon, meron po kayong gustong ipaabot sa kinaukulan, bukas po ang ating palatuntunan sa lahat ng aking mga kabarangay. Ito po ang programang Aksyon Barangay, kayong pong araw po ng Miyerkules. Ayan, at sa araw pong ito, ay ating pong muling paglilinaw. Ang programa pong ito ay walang halong politika. Wala po tayong ini-endorse na anumang political party. Wala po tayong ini-endorse na sinumang tao. Kung may mga bisita po tayo dito, sila po ay kinakapanayam natin dahil sila po ay may mga kinakatawang mga organisasyon, may kinakatawan po sila ng mga tungkulin na dapat po nilang ilahad sa ating mga kabarangay kung ano-ano ang kailang ginagawa, kung ano-ano po ang kaila pong tawag dito, kaila pong mga sinasagawa sa kailang nasasakupan, kung mayroon man na ginagawa po sila, at kung may mga budget ba na pwedeng ma-allocate o pwede pong maitulong sa ating mga kababayan. Ayan. At sa lahat po ng mga kababayan natin na gusto bang magpaabot ng kanila pong mga mensahe, bukas po ang ating pong linya sa 0923-1853-240, 0923-1853-240 sa Smart at saka sa Sun Cellular, maging sa Talk and Text. At sa lahat naman po ng Globe at TM 0906-560-3650, 0906-560-3650 ang ating pong bilang ng telepono. Ayan, at sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood, please like and share our program. At para po tayo po ay mas maging, kumbaga po ay magkarinigan at magkapalitan po ng ating mga kuro-kuro dito po sa atin pong programa. At doon sa mga kabubukas pa lamang, ako pa rin po ang inyo pong nakakasama, ang inyong kabarangay, si Ka Adrian Rosales. Ayan, ngayon pong araw pong ito, sapagkat ang dami pong kinakaharap ng ating mga kabataan. Ngayon pong panahong ito ng pandemya, iba-iba po ang hamon sa ating mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral, lalo na po ito pong panahon ng pandemya na, kumbaga yung kalayaan na kailang gawin ay limitado dahil may mga edad na kumbaga po ay hindi pinapayagan.
So may mga ahensya na nakakasakop dyan at yan ang bibigyan natin ng pagkakataon kung ano po ba ang pwede lang maitulong kung meron man at kung ano po ang kailang ginagawa para sa panahong ito ng pandemya, yung ating mga kabarangay na nasa kanayunan, yung ating mga kabataan, papaano ba natutulungan ng ating pong pamahalaan. Yan, batiin muna natin si Elin de Los Santos. Good afternoon. Emmy Lacheca Sota Orasco. Si Dina Rack, magandang hapon sa iyo. Violeta Rehencia Apubichar at ganoon din si Roxanne Solapas. Magandang araw po sa inyong lahat. Napanood din po tayo sa ating Marinduque News Community at iba't ibang mga Facebook page na ating pong kapartner sa ating programa. Siguro, huwag natin patagalin at ngayon pong hapong ito ay makakasama natin ang isang leader ng kabataan, kumakatawan sa ating po mga kabataang barangay, hindi lamang sa barangay, kundi maging sa buong probinsya. Mapakinggan natin ang kailang mga programa kung mayroon at kung ano ang kailang ginagawang hakbang para matulungan ng ating mga kababayan. Ito po ay sa katauhan ng atin pong SK Federation Chairman, tama ba? Yan, President ng ating lalawigan ng Marinduque. At siya po ay ka-apelyedo ko pero mukhang mas gwapo ito sa akin. Oo. At siya po ay ating makakadaupang palad ngayon pong araw pong ito. Ang SK Federation President ng lalawigan ng Marinduque na ating makakasama po ngayon. Si, ano bang pwede nating itawag dito? Ayan, nasa linya na. SK Federation President. O bukal ba ang pwede nating tawag dyan? Hello, pinsang Lauren Bucci Rosales. Magandang hapon sa iyo. Hello, Insan Adrian. Isang magandang hapon po. Una po ay nagpapasalamat ako sa Marinduque News Network sa inyong pag-iimbita sa akin ngayong hapon. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kabarangay, sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Bukal Bucci Ribamonte Rosales, ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng Marinduque. Ayan, Bukal, sabihin ko nga ay, ano ba pwede namin itawag sa iyo, Bukal Bucci o Bukal Lauren? Mas kilala po ako sa Bucci na lang. Ayan, si Bukal Bucci. Anong barangay ang iyong kinakatawan, Bukal? Ako po ay mula sa Barangay Bagong Silang, sa Santa Cruz. At yun po. So, ikaw ay SK Federation President ng buong lalawigan ng Marinduque. Ang tanong lang natin, paano ba maging SK Federation ng lalawigan ng Marinduque? Ganito po. Ako po ay na-elect bilang SK Chairman ng Barangay Bagong Silang. At kami po bilang mga SK Chairman ay nagkaroon ng eleksyon para maging Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng aming bayan, Santa Cruz. At tayo po ay na-elect bilang Presidente ng SK President ng Santa Cruz. At nagkaroon naman po kami ng eleksyon pang probinsya. Ito po ay binubuo ng 6 na bayan. At ako naman po ay na-elect bilang SK Provincial President. Ayun. At ngayon po, ay tumatayo tayong ex-officio board member ng ating lalawigan. Ayan. So, ang tawag sa iyo dahil ikaw ang nahalal na presidente ng lahat ng mga SK Federation sa 6 na bayan ng Marinduque, ikaw tinatawag na Bukal dahil ikaw ang ex-officio ng ating mga SK. Yes, Insan. Yan. So, Bukal, na ilang taon ba ang tinatagal ng panunungkulan ng isang ex-officio ng SK? Tulad po nung ako'y first term, nung una akong na-elect bilang SK Provincial President noong 2010-2013, ito po itong magalamang ng 3 taon. At ito po ngayong bagong termino ko nung start nung 2018, nito pong August 1, ako po ay nasa 3 taon na sa serbisyo. At ito po ay dapat magkaka-eleksyon ng 2020, pero sinuspend po at pinalawig pa. At naka-schedule po ang SK and Barangay election ng December 5, 2022. Yan. So, 2022 pa. So, yes, Bukal,
ano ang para sa kamatiran ng ating mga kababayan dahil alam natin mayroong tinatawag na SK. Subalit, ano ba yung kinakatawan? Ano ba yung SK, sinasabi natin sangguniang kabataan? Ano ba yung mahalagang papel nito sa atin pong mga barangay? Mahalaga ang youth participation po. Ang youth representation sa policy-making bodies para maprotektahan at maisulong ang interes ng ating mga kabataan. Kailangan kasama tayo sa paggawa ng mga pulisiya dahil kinabukasan natin ang nakataya dito. So, ngayon ikaw ang isa sa kumakatawan sa kabataan sa bawat sa barangay mo at ngayon ay sa ating lalawigan. So, tanong ko lang dito Bukal bilang kabataan na ngayon na nanungkulan ano yung mahalagang gampanin nitong sangguniang kabataan sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon po na tayo po ay nasa pandemya, ina-encourage po natin siyempre ang ating mga kabataan na sumunod sa mga palituntunin ng ating gobyerno, especially po sa quarantine protocols. Oo. Ito ayan. Kasi may mga kababayan tayo nagtatanong dahil meron nga tayo mga halal na mga barangay official, meron tayong kapitan, meron tayong mga kagawaran at merong SK sa bawat barangay So, ang tanong din ng ating mga kababayan ano yung mahalagang ambag ng ating SK? Kasi alam naman natin na yung mga barangay official ay talagang halos parang tatlong sektor ang kinakatawan niya. Judiciary, meron siyang kinakatawan na ang tawag dito, sila na din yung minsan humahatol. Kayo naman sa kabataan, ano naman yung papel ninyo sa ating barangay? Kami po sa barangay, kami po ang representasyon ng mga kabataan at ang mga ginagawa po namin ay para sa mga kabataan ng ating lalawigan. So, ito lang ang tanong din dahil may mga challenges tayo ngayon. Alam natin na kayo, kumbaga, yung henerasyon ninyo ang uma-assist dito sa ating mga opisyal. Kasi nakikita din naman natin Bukal yung mga kabataan ang kasama din natin ng ating mga barangay official na talagang naghahanda, minsan may mga pamamahagi ng mga relief ay naandyan na kayo ay kabahagi. So, ang tanong din ng ating mga kababayan, paano ginagawa ito ng ating SK bago tayo dumako doon sa iyong tanggapan na pinamahalaan ngayon? Mayroon bang pondo yung SK para makatupad ng mga tungkulin? Paano nila ito kumbaga natutupad? Meron din bang honorarium ang ating SK? Paano? Yes po, meron pong honorarium mga SK chairman. At yan po ay katulad ng honorarium na natatanggap ng isang regular kagawad. At tungkol naman po sa budget ng SK, ito po ay nanggagaling sa 10% ira ng barangay. 10%. So, yes po. Halimbawa, ang isang barangay, pinakamaliit na barangay, annually. Ilagay po natin 1 million. Oo, 1 million. So 100,000 po. Oo. So, 100,000 supposed to be yung budget na naaalat para sa inyo. So, paano ito na kumbaga nagagamit ng SK? Ano yung mga pinaglalaanan ng ating sangguniang kabataan sa mga budget na ito na nababahagi mula sa ira ng isang barangay? Actually po, yan po ang nais ko rin pong linawin. Although po talaga pong nakalagay po na 10% ng magiging budget ng SK from the ira ng barangay. Pero marami pong challenges ang kinakaharap ang mga SK ng ating barangay. Dahil po from the start po, napakarami pong barangay ang walang quorum. O meron nga po kaming barangay na nag-start, wala po talagang SK chairman at all.
Hello? At ito po ay napakaliit na budget lamang po. At ito po naman ay ang 1%, 2% nito ay napupunta naman po sa amin sa annual dues. Yun din ang tanong natin, Bukal, dahil may mga barangay nga ako napuntahan sa ating pag-ikot, dito sa ating Action Barangay na merong SK chairman, wala naman siyang, ang tawag dito, mga SK, kagawad ba ang tawag dyan? Oo. Yes po, SK kagawad. Oo, pero may SK chairman, wala siyang SK kagawad. At parang Yes sa tingin ko, talagang paano makaka-aksyon kung, di ba, paggaganyan na mayroon kayong mga session sa inyong hanay, mayroon tinatawag tayong quorum, papaano Yes, naabot natin itong ganito dahil hindi maging official ang isang pagpupulong kung walang quorum at papaano nga magkakaroon ng quorum kung SK chairman lang ang meron at walang mga SK kagawad. Yes po, yan po ay isang talaga po naming problema. Although yan po naman ay pinagtutulong-tulungan na para maisaayos at para magkaroon ng quorum ang kada barangay. At magkaroon ng appointment ang mga SK Treasurer and SK Secretary. Dahil po required na rin po sa amin na magkaroon ng SK Secretary and SK Treasurer. Oo. Isa pa sa napapakinggan ko sa mga kabataan sa barangay Bukal, ang meron lang palang honorarium ay itong SK Chairman. At ito palang ating SK Kagawad, walang honorarium. So, parang volunteer. So, tapos, ngayon, parang may lumabas ba, ito, ipaglilinaw din lang, na wala na nga honorarium itong ating mga SK Kagawad, pwede pa silang ma-subject for, halimbawa, dismissal or any case pagka mayroong mga irregularity na kailang kinasangkutan. Yes po, kaya po natatakot po sila. Sapagkat meron po silang bond o garantiya na maaari silang makulong kung may mali sa mga transaction kanilang gagawin. And on top of that po, walang honorarium talaga po yung mga yan din. Kasama rin po dyan ang SK Secretary and SK Treasurer. So talagang napakalaki po ng kanilang responsibilidad at pananagutan, subalit wala po silang sweldo o honorarium na kapalit man lamang ng kanilang serbisyo. Kaya po kung may nakikinig po sa atin ngayon, ating mga kabataan, may kakayahan at willing na magserbisyo sa ating mga barangay at kabataan, kailangan po namin ang inyong tulong upang mapuna ng mga posisyon sa ating SK sa barangay. Oo. Bukal meron ditong concern, ito yung nakarating from Anonymous, na parang tinatanong nila ay paano daw ba makakapaglabas ng pondo para matulungan yung mga SK sa ganitong problema sa barangay nila, kumbaga may mga makagawa ng programa kung walang quorum. Kasi nga, kung walang quorum, hindi magiging official yung isang transaksyon o isang pagpupulong. So, paano may lalabas yung pondo na 1% kung ang hinihingi ay yung quorum? Yun ang malaking problema po natin. Kaya po kailangan po natin i-repeal yung SK Reform Act ng 2015. So, saan na pupunta, Bukal, yung pondo? Kasi minsan may narinig ako, ay, ang SK, ang daming pondo niya kasi nga 1% nung era, di naandyan. Paano nga kung hindi magkaroon ng quorum? Saan kaya napupunta itong supposed to be budget na nakaalat na ito na 1% sa isang barangay? Yan po ay 10% nung era ng barangay. Oh, yes, 10%, sorry. Oo. Yan po ay nasa barangay pa rin at hindi yan po pwede pakialaman ng barangay. At yan po talaga ay pwede lang ang gumasta ay ang sangguniang kabataan po.
So supposedly pagka sa susunod kung hindi ba ito magiging subject na sa susunod hindi na mabigyan sila ng pondo dahil hindi naman nila nagamit ng wasto or hindi nila nailabas dahil sa kakulangan ng quorum? Hindi po, dahil nakalagay po talaga sa batas na 10% ng IRA ng barangay ay mapupunta po talaga sa Sangguniang Kabataan. Oo. So ito po ay nasa budget lamang ng Sangguniang Barangay. At kung wala pong quorum at hindi pa po nailipat ang budget sa SK office, andyan lang po yan. Oo. Bukal halimbawa, kasi alam naman natin, lalo na yung ating mga bagong sibol, gaya mong kabataan, ay talaga naandun yung eagerness na makapagserbisyo. Ano po, sabi mo nga, wala na bang salary, lalo na yung ating mga SK kagawad, walang honorarium. Papaano, in return, ano naman ang naitutulong ng inyong tanggapan para kahit papaano, mabigyan sila ng tulong doon sa kailang ginagawang sakripisyo. Ano ba yung pwedeng maibaba ng inyong pamunuan para kahit paano naman, or security, kumbaga may hazard pay ba na pwedeng matanggap itong ating mga SK na gumagampan lalo na ngayong panahon ng pandemya? Ito po ay trinay na po natin at nagtanong-tanong na rin po tayo para at least mabigyan man lang sana ng kahit anong honorarium or kahit anong in-kind ang ating mga SK kagawad na wala man lang natatanggap or kahit sinong SK officials. Meron pong opinion ng DBM na hindi po pwedeng tumanggap ang SK kagawad, SK treasurer, and SK secretary. Siguro bukal sa mga susunod din pag may time pa rin tayo, we will try to communicate the DILG regarding this. Kasi nakakaawa naman yung hanay ninyo, lalo na yung mga lugar na kumbaga walang kumpleto nga na line-up ng officers na hindi nabibigyan ng sapat na tulong or yung mahagamit yung pondo. So yan naman po ay nakaalalay po sa amin ng DILG at COMELEC po. Talagang nagkaroon lang po ng konting problema. Actually po, nung start pa lang man po ng aming termino, nagkandak na po sila ng special election. Kaso lamang po, hindi nga po natapos lahat ng barangay. Marami pa rin pong naiwan. At yan po nasa pag-uusap pa rin po ng DILG and COMELEC. And kung sino po sa kanila ang mas may authority para mag-conduct po ng special election. Oo. Talagang medyo napaka-challenging nitong posisyon ng ating mga SK, Bukal? At, yes po. Oo. So, kayo ba sa iyong tanggapan sa federasyon ng SK sa ating lalawigan, meron ba kayong separate na fund galing sa ating pamahalaan or papaano kayo nagkakaroon ng fund para naman magamit ninyo at maitulong doon naman sa ating mga SK officers doon naman sa ating mga barangay? Kung meron man silang mga project. Tayo po ay doon sa 10%. Kung sa sample po natin, 100,000 ang budget ng isang barangay, SK. 2% po dyan ay pang-annual dues ng isang SK chairman. At ang hatian po niyan 1% sa Municipal Federation and 1% sa Provincial Federation. Pero dahil nga po karamihan ng ating mga barangay ay walang quorum o walang appointed secretary and treasurer, hindi pa rin po kami nakakakolekta niyan. Pero tayo naman po bilang miyembro ng local school board, miyembro din po tayo ng local health board and local development council, pwede naman po tayong mag-propose ng mga programa. Ayun. Parang kabataan. So, pwede ko lang kayong, yun na lang ang nagiging tulong natin dahil nga sabi mo nga nagiging challenge talaga yung pag-kolekta nitong annual dues o yung mga dues galing sa ating mga SK from barangays going to municipal and municipal going to provincial.
So, Yes. yun talagang napakaan nito. So, ayan, Bukal, wag kang aalis ha, at tayo po muna ay magko-commercial break at pag-usapan natin ano ba naman yung nagagawa ninyo sa limitadong budget ninyo. Papaano nyo natutulungan yung ating mga kabataan sa ating mga barangay sa ating lalawigan. Wag kang alis ka, Bukal. Sa ating mga kababayan, wag po kayong alis. Magbabalik po kami pagkatapos lang po ng ilang mahalagang paalala. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating programang Aksyon Barangay. Ako pa rin po ang inyo pong kabarangay, si Ka Adrian Rosales, at ating pong kasama ngayon ng SK Federation President ng ating lalawigan na Marinduque. So bigyan muna natin ng daan itong mga mensahe din po dito ng ating mga kababayan. Arnop ay magamiyembro na daw. Rhea Niña sa Barelio Malco. Oo, yung magamiyembro. Yung PISA, may mga PISA pa ditong pinag-uusapan, Oo, pati yata dito sa ating programa na pag may may online selling na Anong panood habang nanonood daw habang nakain ng pizza. O sige. At may mga tanong dito para sa ating pasadahan muna natin ito, SK, Bukal. May mga tanong dito. Meron daw mga lugar na 15 years nang walang nanunungkulan na SK. Ano daw po yung magawa ng iyong tanggapan para hikayatin itong mga kabataan na makibahagi doon sa tinatawag na eleksyon para sa barangay, at magkaroon din ng SK Federation Council. Yan po, yan po nga yung aming challenge talaga. Kasi po, anong nabuo itong SK Reform Act, magbigay po ako isang example sa inyo. Isang barangay po dito sa bayan ng Torrijos. Ang eligible lang po kumandidato sa kanila or mag-hold ng position ng isang SK ay 6. So, isa po dyan ay pwedeng ma-elect na SK chairman at para magkakuro naman sila, 4 ang pwedeng maging SK kagawad. At isang SK secretary. So kahit ganun po ang magiging composition nila, kulang pa rin po sila ng isang tao para magkaroon naman ng SK treasurer
para makapagpalabas naman po sila ng pondo. At regarding naman po dun sa to encourage ang ating mga kabataan na magserbisyo at magbigay ng kanilang mahalagang oras sa pagbigay ng serbisyo sa ating mga kabataan. Ito po ay para ma-encourage naman sila. Ito po ay isang napakagaan sa loob na pag nakikita mo po ang inyong mga kabataan, kabarangay, na iyong natutulungan, masarap po talaga sa pakiramdam. Isa pa, Bukal, nung una, ang alam ko, kaya maraming interesado na maging opisyal ng SK, ay mayroong free scholar. Ngayon ba mayroon pa niyan? Meron pa rin po, pero di po ba meron na tayong scholarship talaga from the national government na ito na isang batas na libre na lahat ang pag-aaral sa ating government schools. Yan sa ating mga government universities and colleges, So, yes, sir. So sa mga maaari na yan ang isa din dahil nung una talagang, ikaw ay kumandidato, ikaw ay magkonsihal dahil para ikaw ay makapagtapos ng kolehiyo dahil may scholar. So maaaring isa din yan sa challenge, na para sa ating kabataan na meron ng free scholar o may free college ang ating pamahalaan, so parang hindi na nila kailangang kumandidato pa. At isa pa, yun nga po, isa natin nakikita dahil nung in-increase po ang age ng sangguniang kabataan. Kasi po, nung first term ko, ang age po namin is 15 to 17. At ngayon po, ay ang eligible na lang na pwedeng kumandidato is 18 to 24 years old. Katulad ko po, ako po ay na-elect ay 23 years old na at ilang months na lang, 24 na rin ako. At ako naman po hindi na nakapagtapos na po ako noon. At kung mapapansin ko po ngayon, yung ating mga kabataan, karamihan po talaga naman kahit mga SK chairman, nagre-resign. Kasi po, mas nakakakita sila ng chance dun sa Manila na makakuha ng magandang trabaho. Kaya po, iniiwanan nila dito yung kanilang nasinumpaan tungkulin na. At ganun pa. At isa pa dyan, wala silang honorarium, Yun po, isa pa, maliban dun sa wala silang magiging honorarium mga ating mga SK kagawad. Subject pa po sila na pwede sila makasuhan pag nakakita ng isang irregularidad sa kanilang transaksyon. So talagang challenge sa hanay din ito ng kabataan na para humanap ng mga bagong sibol, na kabataan na tutulong, voluntaryo na makikibahagi sa ating mga barangay. Kaya po, sa ngayon nga po, masasabi ko, proud ako sa ating mga SK official sa bawat barangay ng ating lalawigan sa ngayon. Sapagkat sariling bunot po ang muna ang nangyayari sa ngayon. Sa napakasipag po talaga ng ating mga SK chairman upang mangalat ng tulong para po may mga proyekto sa ating mga barangay. Kaya po kung ang inyong mga SK officials ay may mga proyektong napapatupad, ako naman po ay makikiusap sa inyo na baka pwede po ninyong lapitan at sabihan na good job. Dahil malaking bagay po ito. Kung napakinggan niyo po simula ang aming mga naging problema at challenges ng SK, maintindihan po ninyo. Bukod dito sa inyong mga proyekto, siguro ito yung time. Ano ba yung mga ginagawa naman ninyo sa ating sa provincial level ng inyong federasyon para matulungan at lalo na ngayong panahon ng pandemya, lalo na ngayong maraming challenges sa ating mga kabataan, sa mga estudyante dahil nga hindi po pwede yung face-to-face. Ano yung nagagawa ninyo? At kung meron ba kayong mga counterpart ng mga youth organization sa ating lalawigan? Yes po, bilang sa akin po sa tanggapan sa Sangguniang Kabataan Provincial Level, tayo po ay nagpasa ng isang ordinansa ng creation ng Provincial Youth Development Office kung saan po ito ay nasa ilalim ng opisina ng ating minamahal na Governor. At kasabay po nito yung creation po ng Provincial Youth Development Council na kung saan ay bumubuo po kami ng
Provincial Youth Development Plan na ihahain po namin sa ating minamahal na gobernador para maihain naman po sa atin na sangguniang panlalawigan nang sa ganoon ay mabigyan ng pondo. Sa ngayon, bukal ano na yung mga existing na mga project na yung naging resulta ng inyong naipasang resolution na yan, ordinansa? Nagkaroon na po kami ng mga proyekto tulad ng mga feeding programs. Nabibigay din po tayo ng mga school supplies, especially po dito sa ating mga daycare. Inasabay po natin dyan yung feeding program dahil naniniwala po tayo na health is wealth. Lalo na ngayong panahon ng pandemic, kailangan malakas po ang ating pangangatawan. At ayun po, nagkaroon din po tayo ng mga ang ating Youth Development Council ng livelihood program dyan po sa Barangay Masalukot sa pangunguna po ng ating Provincial Youth Development Council Officer si Sir Din sa Alan. Shout out nga pala kay Sir Beans, ano? Ano pa, Bukal, yung madadagdag natin ng mga proyekto ninyo ngayong panahong ito? Tayo po, nung nag-start ng pandemic, naisipan po natin at nakita po natin ang paghihirap ng ating mga barangay. Naisipan po natin mamigay ng mga alcohols. Donated po ito ng ating kaibigan at mga merienda para sa ating mga barangay frontliners. At ganoon din po sa mga frontliners natin sa mga hospital. So, dito, lalo na ngayong panahon na ito, Bukal, na pandemya, ano yun naman yung nagagawa na challenge ng ating mga youth para naman mas mapalakas pa yung loob ng ating mga frontliners at at the same time ay mainganyo din yung ating mga kababayan, mga kabarangay na tumanggap ng bakuna? Tayo po sa Sangguniang Kabataan, in-encourage po natin lahat ng mga SKs na magpabakuna at sila ang maging example. At sa katunayan po, inyo pong lingkod nung magkaroon na po ng available na bakuna para po sa mga opisyal, tayo po ay nanguna na rin sa pagpabakuna. Ngayon pala, Bukal, malapit na ang eleksyon, ano? At alam natin na ang federasyon din ng SK ay nag-i-encourage na makibahagi yung ating mga youth. Sa iyong monitoring pala, idadagdag lang natin ito, although medyo lang ngayon lang ito pumasok sa atin, ano. Sa tingin mo ba malaking porsyento ng ating kabataan ngayon ang makikibahagi sa darating na eleksyon o nagparehistro na sa ating COMELEC? Tayo po ay nagkaroon ng programa at in-encourage po natin through our SK chairman sa bawat barangay na i-encourage ang kanilang mga nasasakupan ng mga kabataan na magparehistro. Pero nakikita po natin sa ngayon dahil sa pandemic, mga natatakot po ang ating mga kabataan na lumabas at magparehistro. Pero marami rin naman po tayo nakikita ng mga SK chairman na talagang pinipilit ang kanilang mga nasasakupan na magparehistro. Dahil po sila ay nagre-request sa atin ng sasakyan para madala ang kanilang mga kabarangay sa COMELEC. At sila rin mismo po ay nakikita ko naman na nagre-request na magkaroon ng satellite registration sa barangay ang ating COMELEC. So ngayong panahong ito, Bukal, talagang challenge sa ating mga kabataan itong ang pagpasok, ano. Yung sinasabi natin wala ngang face to face, online, module, ano. Pero ano ba yung nakikita natin na pwedeng maitulong ng inyong hanay, ng inyong federasyon sa ating mga kabataan sa ating lalawigan? Ako po bilang Pangulo ng Sangguniang Kabataan ng ating lalawigan, una po nating naisip dahil alam po natin mag-online classes, nagpapasa po tayo ng resolusyon sa address sa DICT para ma-strengthen po ang mga signals ng ating
sa kabarangayan at mapalakas din po ang mga free wifi na kanilang ibinibigay sa kada barangay po. So, yung kumusta na yung lagay ng resolution na yan? Meron na ba tayong nakikita na ibaba na mga tawag dito, tulong mula sa nasabing ahensya? Yes po, sumagot po ang DICT dyan at sa tulong po syempre ng ating minamahal na speaker, yan po, magdadagdag po ng mga cell sites ang ating smart para po mapalakas ang ating signal strength dito sa ating lalawigan. At syempre po sa tulong na rin po ng ating minamahal na speaker, magkakaroon na po tayo ng fiber optic dito sa atin. At isa pa rin, Bukal, dahil nga sa ngayon, marami sa ating kabataan, alam ko na naboboring na sa sitwasyon. Dahil nga hindi makalabas, may curfew, papaano nakakatulong yung mga programa nyo para kahit papaano mapataas yung moral ng ating kabataan, na talagang sabi ko nga isa rin sa apektado nitong panahong ito ng pandemya. Nung nagsimula po ang pandemic, tayo po ay nakaisip na mga online contest. Tulad po niya, nagpa-online TikTok tayo. Challenge. Tapos, nagkaroon din po tayo ng mga, alam po naman natin na medyo binabatikos ng ating mga magulang, yung ML tournament. Pero, ito naman po ay ginagawa natin na hindi during time ng meron silang classes. At ito ginagawa po natin pag free time na po ng ating mga kabataan. So, meron bang premyo dyan? Kasi maraming mga mananay nagagalit doon sa mga anak dahil wala doon namang premyo na natatanggap. Yung lahat po ng ating ginagawang mga online na contest, lahat po yan ay merong kaukulang premyo. So, sa ngayon, Bukal, ano pa yung mga ongoing na mga project ng iyong tanggapan para ma-assisten yung ating mga kabataan? Sa ngayon po, amin pong itinigil lang po muna ang aming pag-outreach program po sa bawat barangay dahil po nakita natin yung pagtaas ng mga cases ng COVID nitong lalo na po na nag-start ang August. Pero rest assured po, pagpasok po ng itong bumaba ng mga cases, tutuloy po natin ito lahat ng ating mga barangay. Bukal, nasa iyo yung pagkakataon na kung mayroon pa tayong gustong idagdag sa ating programa para sa mga kabataan, mga salita na makaka-encourage sa ating mga kabataan at ano pa yung mga plano ng inyong tanggapan, ng inyong federasyon para matulungan yung ating mga kababayan. Alam po, una po siyempre ay nais ko munang i-encourage ang ating mga kabataan na magparehistro. Ito po ay hanggang September 30 na lang para makaboto po tayo sa 2022 elections. At ang mga proyekto po namin sa Sangguniang Kabataan, sana po ay inaasahan natin ang pakikiisa ng mga bawat kabataan sa bawat barangay. At ayun po. Bukal, alam naman natin na ang social media ay napaka-makapangyarihan. So, ngayon, malapit na ang eleksyon. Kanya-kanyang propaganda, ang napapanood. So, paano nyo na i-guide yung ating mga kabataan through your office? Bilang ikaw ay, kumbaga, ilang taon na din na nanunungkulan bilang SK at kumbaga nagamay mo na din yung takbo ng politika. Paano mo mai-guide yung ating mga kabataan na makaboto sila ng tama at hindi sila madaya ng mga politiko na kumbaga salita lamang o mapang-inganyo? Yan po. Nagkameron po kami niya ng partnership with Comelec. Initiative po ng Comelec and IBP, Marinduque. Sa pangunguna ni Attorney Iberio Florido, nagkaroon po tayo ng voter sa
tawag dito, voters education. Yan po. At syempre sinabay na po namin noon yung sa programa po ng COMELEC, yung GESIS, yung gender sensitivity po. Ayan. At kumusta po yung naging resulta nung itong ginawa nyong campaign na ito para i-educate yung ating mga youth? Na marami ba tayong mga youth na nakibahagi dito? Yes po, marami po tayong mga kabataan nakibahagi rito at sinama po natin dito yung ang fraternity. Hiningan po natin sila mga representative at meron naman pong mga organisasyon na mga nag-attend din po. Uy, siya nga pala, Bukal, medyo natutuwa din tayo dahil nung panahon ko, hindi ko naman sinasabing matanda na ako, nung panahon ko, yung mga fraternity, medyo sakit ng ulo. Pero nakakatuwa yung ating mga fraternity, mga youth fraternity, lalo na yung mga youth, na kumbaga nakikita natin yung pagiging aktibo nila dito sa mga social civic activities, Kaya natutuwa tayo. Siguro tama na talagang mas i-connect din sa kanila itong mga programa ng inyong hanay. Yes po. Meron na ba tayo mga counterpart dito na mga ganyang fraternity organization? Yes po. Lagi po namin kapartner dito ang ACRO at Tao Gama po. Oo. So, Tresquilla. Kumusta naman yung pag-meet nitong iba't ibang organization na ito? Dahil nung panahon namin pag nagkita-kita yan ay narambulan. Pero kumusta yung ating henerasyon ngayon ng kabataan, yung mga fraternity group? Dito po ngayon, kung dati po, nakikita natin, puro away, sa gulo, nakikita natin sa fraternity. Nakikita naman po natin ngayon ang kompetensya po ng fraternity sa mga proyekto sa ating mga barangay. Yan po ang nakakatuwa, lalo na nang nakikita natin, especially po dito sa atin sa Marinduque. Talaga pong nakaka-proud na ang ating mga fraternities talagang kompetensya nila ngayon ay ang mga proyekto sa nagagawa nila sa barangay. So Bukal, napakabilis ng oras. Ang dami pa nating sanang magandang pagkwentuhan. Kanya lang talagang siguro kung bibigyan ulit tayo ng pagkakataon ay magkapanayam ulit tayo dito sa ating programa at kung mayroong may sasama pa tayong iba mga mga kabataan sa barangay ay mas maganda. So at bigay ko sa iyo yung pagkakataon, may mga gusto kang mensahe, gusto mong pasalamatan at parang mayroon yata kayong event bukas yes sir. Invite mo na din yung ating mga kababayan at mga kabataan. Sa ating po mga kabataan, meron pong programa ang Provincial Youth Development Council, Provincial Youth Development Office. Ito po ay tungkol sa anxiety and depression. Ito po ay isang webinar at i-air din po ito ng Marinduque News bukas. Ito po ay magsisimula ng 10 a.m. Ito po ay napapanahon at talagang kailangan po ng ating mga kabataan dahil alam mo naman po natin sa ngayon, nakikita natin na hindi sila makalabas, limited ang kanilang pwedeng gawin. Diyan po nag-i-start yung pagkakaroon ng anxiety. Kaya po sa ating mga kabataan, in-encourage ko po kayo, sana makinig kayo bukas. Ayan. At lalo na ngayon, siguro talagang dapat din tingnan at tutukan ng inyong hanay, yung ating mga kabataan dahil medyo talagang tumataas yung kaso ng mga kabataan natin na nagpapakamatay dahil nga dito sa anxiety at depression. Yes po. Oo. So, may mensahe ka ba sa ating mga kabataan ngayong panahong ito ng pandemya? Ano po yung gusto mong ipaabot at mga gusto mong pasalamatan? Go ahead, Bukal. Binibigay ko sa iyong pagkakataon. Ngayon po, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na magpasalamat. Siyempre po sa ating minamahal na speaker, kay Speaker Lord Alan Velasco, and siyempre kay Governor Presby Velasco, na dahil kung hindi po dahil sa kanila, baka po wala kami nagagawang mga proyekto dahil hindi na po namin kailangan magdalawang salita, kundi isang request lamang po ng Sangguniang Kabataan
andyan na po ang ating minamahal na speaker at minamahal na governor. At siyempre po, andyan din po yung mga list ng mga nakapartner po ng sangguniang kabataan na sa private po at saka sa government din. Andyan po ang Provincial Development Office, PNP, sa programa po ng PNP, ang Kikida, katuwang po ang sangguniang kabataan. Sa PSWD po, sa pangunguna po ni Tito Joel Reselia. Sa LMD Peso, sa pangunguna po ni Tita Alma Tintiman. Sa PHO, kay Dr. Jerry Caballes. Sa ating pong Provincial Nutrition Office. Dahil po katuwang po namin sa lahat ng aming ginagawang outreach program ang mga barangay nutrition scholar. Kaya pinapaabot ko rin po ang aming pasasalamat sa kanilang lahat. At siyempre po ang Smart Communications. Yan po, nakapartner po ng sangguniang kabataan. Lalo na po nitong mga nakaraang araw dahil po nung tayo binagyo, nagkapuron po tayo ng project ang libreng charge at libreng tawag sa barangay. Dahil nung mga parahampong yun, mag-start ng klase, marami pa rin po sa ating mga barangay ang walang kuryente. Pero sa ngayon naman po, okay na, kaya po hindi na po kami nag-iikot sa barangay. At syempre, nais rin po namin pasalamatan sa sangguniang kabataan ang ating mga municipal mayors na mga nakaalalay rin po sa mga proyekto ng sangguniang kabataan. At nandito rin po si Sir Blair Di Maano na last year talaga nakaka-partner na po namin sa mga proyekto. Andyan din po, Tao Gama, maraming salamat sa ACRO na mga nakakasama rin po namin sa mga proyekto. At sa The Guardians sa Brotherhood Incorporated, sa mga brother and sister ko po sa Guardians. Yan po, maraming salamat po. Mukhang nanonood bukal yung iyong mga kasama sa sa SK Federation. Yata po yung mga staff ko yata yan. 100% daw nanonood sila. Maraming salamat sa ating siyempre nalimutan ko pong batiin. Siyempre, nais ko rin pong pasalamatan at batiin ang bawat pangulo ng sangguniang kabataan ng ating lalawigan dito sa bawat munisipyo. Yan po, si Konsehal Ethan Valdez ng Mugpog, Konsehal John Musnit ng Buwak, Konsehal Dolan Murillo po ng Santa Cruz, Konsehal Margaret Gareo po ng Torrijos, Konsehal Adrian Millar po ng Benavista, Konsehal Jan Mampuste po ng Gasan. At sa lahat ng mga SK chairman at SK official ng ating lalawigan, sa lahat po ng kabataang Marinduqueño. Ayan po, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Bukal Bochi Rosales, sa pagkakataon na maihayag mo, hindi man ganun kahaba, at least may idagdag tayo na kaalaman. At siguro ay may mga dapat pa rin makita din ng ating mga kinaukulan kung ano yung kakulangan sa hanay ninyo. Pero bagaman ganun ay nagsisikap pa rin kayo na magampanan ng inyong mga tungkulin. Bukal, thank you sa pagkakataon at sa susunod, kung mayroon kayong mga programa, baka pwedeng i-update nyo po kami para maibahagi natin sa ating programa. Yes po. Oo. Thank you at mabuhay at stay safe and stay healthy. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa ating Bukal Bochi Rosales ng SK Federation ng Sangguniang Kabataan ng ating pong lalawigan. Ayan, at talagang napaka-igli ng ating oras. Ang dami natin sanang dapat na talakayin, pero talagang napaka-igli po ng pagkakataon. Pero yan, nabigyan natin ng pagkakataon. Ang laki rin pala kahit nagustuhin man ng ating kabataan na magserbisyo ay may mga limitasyon, lalo ngayong panahon ng pandemya. Kaya mabuhay ang ating mga kabataan na naandyan, na talagang patuloy
na nagsiservisyo sa kabila ng mga challenges na ito. Ayan, si Armand nanonood, Kat Silverio, sino pa ito? Si Michelle Santander, ayan, sa lahat po nanonood, Adrian Millar, mukhang mga SK ito nanonood ngayon. Yan. Shout out sa lahat ng mga SK sa ating lalawigan. Ayan, mabuhay po kayo. At nakikita ko po yung talagang pag-isikap ninyo, pag-assist ninyo sa ating mga barangay official in your small capacity ay talagang naandyan ang inyong puso at gumagampan kayo. At nagisilbi na rin kayong frontliners. Mabuhay kayo sa lahat ng ating mga SK official ng bawat barangay dito sa ating lalawigan. Ayan, at sa lahat ng ating mga kababayan, may mga gusto po kayo na itanong. Ayan, may nagtatanong kayo na kung paano yung pag-uwi, So, please coordinate na lang po sa ating provincial government. At kanya lang, siguro gusto na nating i-tap yung attention ng atin pong, meron nagpaabot sa atin dito na gusto daw iparating sa ating provincial governor's office na sabi daw ay mag-email daw kahit Saturday at Sunday. Kanya daw wala daw nasagot. Siguro ako, ang nais ko lang siguro suggestion lang, okay po, pwede naman talaga mag-email kahit Saturday at Sunday. Kanya lang ay linawin natin na wala talagang sasagot. Pagdating ng office day, ay dun talaga makikita pa lamang yung inyong sinend na mga email. Para hindi rin po umaasa itong ating mga kababayan. At payo ko naman sa ating mga kababayan, kung wala pa pong reply yung ating Provincial Government's Office doon sa inyong application, huwag na muna kayo bumiyahe papunta po ng Dalahican. Para hindi naman kayo ma-stranded diyan. Dahil kapag talagang meron na kayong hawak na travel pass, ayun lang po yung assurance na talagang pwede na kayong bumiyahe. At siguro naman, doon naman sa atin nasa Governor's Office, ay pakilinaw dahil hindi rin naiintindihan ng ilan nating mga kababayan na kasi sabi mag-email daw po kahit Saturday at Sunday, kaso wala nga sasagot dahil wala nga pong opisina. Ayan, may mga katanungan po kayo, may mga gusto po kayong iparating sa inyong mga opisyal ng mga barangay, ay pwede po kayong magbigay sa atin, magpaabot sa atin na susunod nating programa ay ating tututukan yan. Ang ating number nandiyan sa ating TV screen, 0923-185-3240 at 0906-560-3650. May mga gusto po kayong talakayin, may mga gusto po kayong i-invite natin dito ng mga barangay. At ito po ay welcome para sa lahat ng mga barangay official. Wala tayong pinag-uusapang partido dito o politikal. Ang sa atin po, gusto nating mailatag sa ating mga kabarangay yung mga programa sa ating mga kanayunan. Kung mayroong dapat na purihan, ay papurihan. At kung mayroong dapat punahin, ay ating pupunahin. Ayan, at muli po, tayo po umabot na po sa oras. Napakabilis ng oras. Muli po na pagkatanghal natin this coming Friday. Ang ating programa napapanood Monday, Wednesday, and Friday alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ayan, medyo overtime po tayo ngayon. At muli, kami po nag-aanya sa susunod na Biyernes sa ating programa, ang programang tumututok sa ating mga kabarangay. Ang programa na kung saan kayo ang bida. Ito po ang programang Aksyon Barangay at ating pinapasalamatan ng ating po mga kasama sa ating production, ang ating production manager. Ayan, si Direct Marquez Arola, Assistant Director Santino Latorena, ang ating technical si Jopet Lumagbas, at ang ating researcher si Maki. Anong apelyido ni Maki? Nardo. Ayan. Ang mga Nardo daw, mga gwapo. Hindi mapayag naman yung mga kasama natin din eh. Ayan, syempre ang ating Provincial Information Officer ng PAA, si Romeo Mataak Jr. Ayan, sa lahat na kasama natin, maging sa lahat ng mga Facebook page na naging kabahagi ng ating programa. At ako po muli ang inyong kabarangay, si Kaidre Rosales, hanggang sa susunod na ating pagkatanghal na ating programa. Muli po tayo magkasama, magkakwentuhan at syempre, magkakitaan. Hindi nyo ako makikita kung hindi kayo manonood. Muli po, magandang araw, isang ligtas na araw sa bawat isa sa atin. Aksyon, Barangay!
Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Res Bakuna na! At may kasangga na... Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vacunation!